Okay naman yung sagot yung dalawa. I like it. I like it. Teka, masyado tayong seryoso eh. Medyo lagyan natin ng konting fun tong ating kwentuhan. Meron akong tatanong sa inyo. Meron kayong mga hawak-hawak ngayon dyan na yes or wit. Yes or wit. Sa likod nyo, inay. Ayan. So magtatanong ako ng ilan sa mga nangyari sa seryeng Linlang, and please tell me kung kayo sa personal na buhay ay na-experience nyo na ba ito? Alright? Okay. Ready na kayo? Pao, meron ba kayo? Ay, ready? Ay, wow, I love it. Okay. Number 1. Nalinlang o naloko na ba kayo sa pag-ibig? Personal to, Si Direk lang ang hindi. Si Direk lang ang wit. Hindi na linlang sa pag-ibig. Okay, sino ang care to explain? Kim, ikaw muna, since kayong dalawang bida. O, diba? Jaw drop, Kim. Nalinlang sa pag-ibig. Ay, naglaguhin nila mag-change. Kim, explain. Wala lang pala. Lahat naman tayo naloko sa pag-ibig. Kasi wala nagmahal ka eh. Siyempre, masushoot ka talaga sa mundo ng kalokohan. Pero that's part of life. That's part of growth. So embrace the pain and learn something from that experience and you're good to go. Nice! Pao, ikaw naman? Same with Kim. Parang nangyari sa akin a long time ago. I was young and she was young and marami naman natutunan doon. Thankful na rin ako na nangyari sa akin. And I had to experience it. Part yun ng journey, ika nga di ba? Alright, next! Naagawan ka na ba ng jowa? Yes or wit? Ay, taray. Si Kim, wit. Si Paolo, yes. Ina, ikaw? Wit! I love it. Pero naalala mo pa na, sabi ko hindi mo naalala eh. Parang gusto ko siyang alalahanin pero masakit ang ulo ko ngayon. Selective, tinanggal mo na sa memory mo eh. No? Ayo, Race, Danica, ano mga sagot niyo? Naagawan na ba? Ay, hindi Bago ka pa maagawan, bitawan mo na dyan. Ay! Hindi ka maagawan. Iwasan mo na kaagad. Direct kayo. Wait. Ay, yes! Direct Jojo, totoo ba? Oo, dati pa yun. Ano ginawa mo? Wala. Name reveal. Nagpaka-Juliana ka ba? In-apply mo ba yan dito? Bata pa ako nun, tsaka busy sa work. Kaya hinayaan mo na lang. Nawala rin ng time. So I guess part to blame myself sa kasi walang time for him. Okay, next. Naku, nasampal ka ba na ng malakas dahil sa kalokohan mo sa pag-ibig? Wait. Aba, wala pang nasasampulan dito ng sampal because of pag-ibig. Eto, oh my God, nang-agaw ka na ba ng jowa na may jowa? Yes. Taray, puro win pa lang lahat. Okay, next. Parang umabot ka na ba sa point na nakipag-confrontation ka sa isang tao or like makipagsuntukan or sabunutan ng dahil sa pag-ibig? Umabot na ba doon? With si Kim. Wait, aba! Ang mabait naman pala na matagalin lang. Wala naman pala mga violent reactions. Di ba? Eto. Sila, yes? Ay, yes, ay! Teka na, kailangan magpaliwanag. Hindi ako papaliwanag. I don't owe anybody an explanation. Ay, nasa kaya! Diretso ka na doon, no? Oo, gano'n. Diretso na kaagad. Grabe. Palad ko lang ang kinausap nila. I love it. Last question. Nabulot ka naman ng gusto sa pag-ibig? I think it's a unanimous answer. Lahat ay nabulag. Dahil naging tanga. Minsan. Kim, Pao, nabulag na sa pag-ibig?
Ikaw, Kim, explain. Yes, how many times, Kim? Grabe. Grabe naman yung how many times. Alalahanin ko pa ba? Nakakaiyak dyan. Ay, grabe naman. Pero, it was a learning experience for you, for sure. Of course, lahat naman ng experience about love, about life, wala akong pinagsisihan, and that's part of life. So, I'm thankful. What was your most recent learning in love? Learning in love, to never stop loving. Kasi love naman comes in all forms. So, friendship, about love with your work and everything. Basta never stop loving. Because when one ends, one starts. Mas tayo na yun. Ba't tayo again? Grabe pinagsisigawan dito sa, sa Dolby Theater. Pao, ikaw? Yee, sabi mo na Love is Blind ka na noon. Ganun naman siguro si MJ, parang when you love someone, you try to love them fully. So, palagi. Maga parang ibibigay mo ng buo, wala kang ititira. Ganon. Something like that. Something like that, something like that. Okay, thanks for participating in our small, fun segment. Ngayon naman, bibigyan natin ng chance yung ating mga kasamahan sa press to ask their questions. So we have a list here na mga gustong magtanong. Let's start with Jimpy. Jimpy Anarcon of Freebie Manila. Jimpy, we'll give you the microphone here sa unahan. Jimpy, tayo ka? Okay. Hello po, good afternoon, and congratulations sa success ng Linlang. And excited kami, no? Kim, first question for you. Wanna get well soon? Pero ang question, kasi kanina nabanggit sa The Making nung pinalabas, no, yung mga BTS, na parang nabalatang ka talaga dito, and nagulat ka or natakot ka when you first, nasan si Kim? When you first read about the role, no? Ayan, okay. So, ano yung talagang, kung you can recall, kung ano yung talagang naging reaction mo nung una mong nalaman, and paano mo ginage or dinesisyonan na mag-yes sa role ni Juliana kasi malayong-malayo siya sa lahat ng nagawa mo before? Mahabang proseso, mahabang pag-oo kasi sobrang takot talaga ako sa role na ganito, and never ko in-imagine na gagawa ako ng ganito ka mature, upbeat, offbeat, malayo sa sarili ko, tawa tayo here and there. Pero, umabot din dun sa decision ko na kailan pa ako makakaland ng ganitong klaseng role, ganitong klaseng kwento, with stellar cast, na ngayon ko lang makakatrabaho halos lahat. Actually, si JM lang yung nakatrabaho ko. Yung silang lahat, ngayon ko lang naka-work talaga. So, tsaka alam ko din naman na Dreamscape, aalagaan nila ako. So, mataas yung tiwala ko sa kanila. And I think it's part of my career growth as an actor. Ayan. And then, kanina na-mention mo yung, na-mention doon sa The Making, yung binalatan ka mo ni Direct FMR, no? So, any anecdote or experience na pwede mo ma-share sa amin tungkol dyan sa nasabi mo? Si Direct FMR, siya talagang nagsimula kung sino si Juliana. Tinatakan niya, sabi niya, eto ka. Yung dimple ko dito, ginawa niya nunal. Kasi pag nagsasalita ako, may butas, so nababother siya. So hindi daw nakaka-mature and sophisticadang babae. So ginawa na lang namin nunal yung dimple ko dito, para hindi na siya matanggal. Di ba gano'n siya ka-meticuloso? Congratulations, Direk, and thank you so much. Pero halos lahat ginagaya ko lang sa kanya. Tapos pinapaulit niya sa akin ang pinapaulit kapag nagiging Kim Chu na. Hanggang sa mahuli ko na talaga si Juliana. So, yun, malaki talaga yung pasasalamat ko sa writers, sa directors, sa taga-ilaw namin, and wardrobe, lahat. Thank you so much, Kim. And then,
Last question po for Miss Maricel Soriano na lang po kasi marami ding nabitin pa kay Amelia kahit sobrang daming iconic or sobrang daming viral na eksena. No? Pero parang feeling nung ibang nakanood ako, I felt na medyo nabitin pa ako doon sa experience. So ano pa yung nasa 60% nang hindi namin napapanood pa yung aabangan namin po sa character niyo? May iba pa bang masasampal? Alam mo, nung una nag-worry ako dahil sabi ko, kung mauuna doon, pwede naman tayong mag-subscribe doon para mapanood na natin, di ba? Pero after nun, dito naman ipapalabas. Sabi ko, nung nalaman ko na ganun, sabi ko, ay, ganun ba? So, ililiit yan. Sabi ko gano'n, para makita pa nila yung iba pa na hindi pa nila nakikita. So, positive ako na mas pangugustuhan nyo to. Kung nagustuhan nyo yun doon sa ibang bansa, maganda yun. Pero iba naman tayo mga Pinoy, di ba? So, sa tingin ko, mas maiiyak kayo dito. May iba pa bukang masasampal or mas sakit na or emotions? Nag-aano pa si Jimpy kung meron pang lalandingan ng palad ni Amelia? Meron pa. Ay! Abangan mo yan, Jimpy. Ikaw daw, Jimpy. Ay, huwag naman siya. Thank you po. Get well soon, Kim and Paolo. Thank you, Jimpy. Let's call in. Andito ba si Franz? Is Franz here? Or basahin ko na lang yung question ni Franz. Para kay Paolo, we've seen in this series how Victor fought for Juliana and their marriage. Do you think tama yung mga ginawa niya? In reality, would you have done the same? I think tama. Well, not all of the choices, especially choices leading towards the end. Pero, ganun talaga eh. Parang nagsakripisyo ka para sa pamilya mo, nag-abroad ka, pagbalik mo, alam mo yun, kahit alam mong may problema, kahit alam mong nasaktan ka, or may nagkamali, mapapaisip ka rin kung nasa iyo nanggaling yung pagkakamali, kung dahil nawala ka na matagal, or for whatever reason. Pero hanggat kaya, ilalaban mo talaga yung pagmamahal mo sa isang tao, lalo na kung alam mong nakikita mo yung kinabukasan mo, or nakaset yung kinabukasan mo sa kanila. Nakasama sila. Alright, thanks Pao. The next question is for Kim Chu. Not romanticizing Juliana and her panlilin lang, but to those who haven't seen it yet, why should we somehow understand her and what she did? Thank you so much for that wonderful question. This is candidate number 2. Siguro, sa Prime, hindi siya masyadong na-explain kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun. But this time, sa teleserye version, this is the longer version. So, dito niyo mas maintindihan. Kasi kahit ako din, nung Prime, hindi ko naintindihan si Juliana. Pero habang ginagawa namin siya, naintindihan ko kung bakit niya ginawa lahat yun. So, I hope this time, simula January 22, gabi-gabi, maintindihan niyo na kung bakit ginawa ni Juliana yung mga bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Gusto kong mag-follow up. Kim, kung nasa kabilang side of the rope ka, other end of the rope, forgive mo si Juliana? Kung ako si Victor, Yes. mapapatawad sa mapapatawad, pero hindi mo naman mabibigay yung 100% kapatawaran. Kasi Partial. pag nalamatan na yung love, it will never be the same. Alright. Thanks, Kim. Ang next na magtatanong is Kate Adahar. Kate is here. Of Random Republica. Hi, Kate. Hi. Tayo ka, Kate. Hi, good afternoon. My first question is for Kim. Kasi, Kim, ikaw ang epitome ng sweetness, ganyan. And kanina medyo nasagot mo na yung tanong na natuwa ka ba na marami nagalit. Pero ano yung memorable feedback or comment, even from friends? Di ba natuwa? Yes. Effective. Siguro yung pag dumaan sa kanto si Juliana, tatagasan daw nila. Anong tatagasan? Gigripuhan. Diba? Oo, gigripuhan daw. Anong gigripuhan? Sasaksakin pala. So, hindi ko na-get. So, sobrang ba? Sabi ko, gigripuhan pala ni Joko
Pero maraming kakalbuhin nila ako, uunatin nila yung buhok ko. Marami actually. Pero ito yung mga, yun nga sabi ko na before, ito yung mga hate comments na music to my ears. So, ibig sabihin, ano siya, effective, I guess. Salamat. Mainis pa kayo. More pa. Kaninong Gabi-gabi. idea yung kulot ang buhok? Direct FMR. Ah, talaga? Kasi ngayon ba, Kim, nagkukulot ka pa ng buhok? Inuunat ko na po para hindi na ako tagasan. So, direct look mo talaga yung yung kulot ng buhok. Naka-study naman kasi yan dun sa if sa visual and oral thematic presentation ko sa kanila. No? Tapos pangalawa, syempre, dinakstapose mo yun sa through the years, how many times have you seen King in such a hairstyle. That's right. Tapos, syempre, meron ka din naman poetic representation dun sa yung for the choices that she went through. Right. Para ma-reflect physically from the colors where I asked my designers to sit down with the stylist and makeup and hair. Sabi ko, nag-present ako sa kanila. Yun. Ito yung tema ng yung palabas, ganito yung visual at saka oral form na gusto kong ma-achieve. Right. And so we come together in an agreement kasi dapat cohesive kayo lahat. Solid dapat yung look eh. Ganda ng look ni Kim. Laging kita yung collarbone. Laging ganun yung ni Juliana eh. Look eh, no? MJ. Okay, Kate? Okay, thank you, Kim. And for my second question for Paolo, ikaw yung isa sa pinakamaraming confrontation scenes dito sa series. And dama namin yung pain and yung galit. Can you take us through behind the scenes? Kung masaya pa ba kayo dun sa set or galit-galit muna? Paano ka behind the scenes? Masaya naman sa set. One thing that's nice with this group, it's always a discussion. So even before we start the scene or minsan kakarating ka lang ng set, kukulitin ko na agad sila direct for my concerns and just to find out what he wants for the scene para pag ginawa namin, hindi na kami nagkahagulatan and magawa namin ng naangkop sa pareho naming vision. Pero syempre, following direct FMR's team. But there were so many. So one of the challenges were, how would you attack this different? I'll give you for example, Miss Kate, parang umiiyak ka. Siguro sa buong series, more than 10 times kang umiiyak. Paano mo iba-ibahin yun sa mga iyak mo from the start, considering yung mga situations na pinagdadaanan mo. The nice thing about, again, like what I've said, this group is they're always open for a discussion and a collaboration. So I'm happy and thankful. Thank you, Direct FMR and Direct Judge.